Kabanata 1241. Yes, ngumiti si Naomi at tumango bago umupo sa tapat ni Mr. Roswald. Pinag-aralan siya ni Mr. Roswald at ngumiti. Anong sorpresa, hindi ko inaasahan na ikaw ay napaka-elegante, Miss Xavier. Akala mo ano, natawa si Mr. Roswald at nagpatuloy. Hindi ka kagaya ng inilarawan ng nanay mo. Tumango lang si Naomi. May naalala si Mr. Roswald, at kinuha niya ang menu. May gusto ka bang kainin? Huwag kang mag-atubiling mag-order ng anumang gusto mo. Saglit siyang natulala bago sumagot ng may ngiti, hindi, salamat. Kumain na ako. Pumunta lang ako dito dahil sinabi mong gusto mo akong makita. I see. So, gusto mo ba ng maiinom? Tanong ulit ni Mr. Roswald. Dahil hindi niya matanggihan ang alok, umorder si Naomi ng isang tasa ng kape. Habang kumakain si Mr. Roswald, tinanong niya si Naomi tungkol sa trabaho nito. Dahil nagtrabaho rin si Naomi sa Seoul, pamilyar na siya dito. Pagkatapos nilang mag-usap, si Mr. Roswald ay tila nasiyahan sa kanya at sinabing, na-surprises ako na seryoso ka sa trabaho mo. May plano ka ba pagkatapos mong ikasal? Pagkatapos kong ikasal, nanginginig ang mga pilikmata ni Naomi, at humiling siya. Nope, wala akong plano. Bahagyang sumimangot si Mr. Roswald. Wala kang anumang plano pagkatapos ng kasal. Pwede bang gusto mo pa ring magtrabaho pagkatapos magpakasal? Bakit hindi ako makapagpapatuloy sa trabaho pagkatapos kong ikasal? Tanong ni Naomi. Saglit na natigilan si Mr. Roswald. Iyon ay dahil ang mga taong tulad mo ay hindi maaaring alagaan ang iyong karera at pamilya ng sabay. Bukod pa rito, pagkatapos mong ikasal, kailangan mong alagaan ang mga bata, di ba? Napatulala si Naomi. Matagal-tagal din bago siya makabalik sa ulirat at sinabing, ano ang ibig mong sabihin ng mga taong tulad namin? Kailangan ba naming isakripisyo ang career namin pagkatapos magpakasal? Nanlamig ang ngiti ni Mr. Roswald, at naging taim-time ang mukha nito. Miss Xavier, so sinasabi mo ba na mas pipiliin mo ang career mo kaysa sa pamilya at mga anak mo? Parang naaliw siya sa mga sinabi nito, nagpatuloy siya. Ako ay isang engineer na may buwan ng sweldo na 15,000. Kaya kung suportahan ang buong pamilya ko. Wala akong pakialam kung magkano ang kinikita ng asawa ko. Gusto ko lang mag-concentrate ang asawa ko sa mga duties niya in the future. Tumingin sa kanya si Naomi tahimik lang. Kumuha si Mr. Roswald ng isang basong tubig at humigop. Pagkatapos noon, nagpasya siyang pumunta sa pangunahing punto. Sa katunayan, nagpatakbo ako ng background check sa pamilya mo, Miss Xavier. Parehong mga guro ang mga magulang mo, at although medyo mayaman ang pamilya mo, malayo ka pa sa pagiging mayaman. Nag-iisa lang akong anak sa pamilya ko, at pumanaw ang tatay ko sa murang edad. Ang nanay ko ang manager ng isang kilalang kumpanya. Sa kasalukuyan ay may 3 properties ako sa pangalan ko at may kotse din ako. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto pagkatapos nating ikasal, Miss Xavier. Bukod pa rito, ang pagiging housewife at pag-aalaga sa mga bata ay mas madali kesa sa pagpasok sa trabaho, tama. Hindi naman ako humihingi ng kahit ano. Gusto ko lang maging mabuti ka sa nanay ko at tulungan ako na alagaan ang pamilya ko. Yun na lang. Matapos ang maikling panahon ng katahimikan, itinaas ni Naomi ang kanyang ulo para tumingin sa kanya. So, gusto mo na sumuko na ang asawa mo sa career niya pagkatapos mong pakasalan at magkaanak? Si Mr. Roswald ay natigilan. Ano, hindi lahat ay kailangang talikuran ang kanilang career pagkatapos nilang ikasal. Ito ay isang bagay ng pagpili. Hindi ito sa pilitan. Kung mahal ka lang ng isang tao ay pakakasalan ka nila at tutulungan ka nilang alagaan ang pamilya mo. Kakakilala lang natin, at pinapaalis mo na ako sa trabaho ko pagkatapos kitang pakasalan. Naghahanap ka ba ng asawa o isang babysitter? Hindi makapaniwala si Mr. Roswald na tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o magalit sa kanya. Miss Xavier, hindi ka na bata. Totoo naman na maganda ka at akma sa criteria sa pagpili ko ng asawa. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ikaw ay tumatanda, at ang iyong kagandahan ay maglalaho. Sa tingin mo ba may luho ka bang pumili ng lalaking gusto mo? Mahigpit na hinawakan ni Naomi ang tasa ng kape, ngunit wala siyang sinabing kapalit. Matiig ang nagpatuloy si Mr. Roswald. Bukod pa rito, ako ay isang disenteng tao na may magandang background sa pamilya. Kung ako ang pakakasalan mo, ang kalagayan ng iyong pamumuhay ay mapapabuti ng malaki. Ako din ang bahala sa mga magulang mo matapos tayong ikasal.
Tungkol naman sa relasyon natin. Kabanata 1242. Iniunat ni Mr. Roswald ang kanyang kamay at hinaplaws ang likod ng kamay niya. Nagulat at napasimangot si Naomi habang nagpatuloy siya. Sigurado akong gagana ito kahit papano. Kailangan ko ng disente at matalinong asawa na katulad mo, Miss Xavier. Biglang hinayla ni Naomi ang kamay niya at sinabing, sorry, pero meron na akong nagugustuhan. Nagbago ang ekspresyon ni Mr. Roswald, at hinayla niya ang kamay pabalik. May nagugustuhan ka na. So, ano ba ang big deal doon? Nagde-date ba kayo? May asawa ka na ba? Kung malalaman ng mga magulang mo ang tungkol sa relasyon ninyo, aaprubahan ba nila ito? Nagulat si Naomi. Sinubukan niyang hilahin ang kamay niya sa pagkakahawak nito pero wala siyang nagawa. Naging mapanglo ang mukha niya ng magbabala, Mr. Roswald, please let go of my hand. Miss Xavier, gusto talaga kita. Nagustuhan kita mula pa noong una kitang nakita. Hinayla ni Mr. Roswald ang kanyang kamay at nilapag ang isang halik dito, na naging sanhi ng pagsabog ng kilabot sa kanyang balat. Nakaramdam ng pagkasuklam si Naomi at hinayla niya ang kamay sa pagkakahawak nito. Tumayo siya at sinabing, pakitandaan ang iyong mga asal, Mr. Roswald. Ang iba pang mga bisita sa restaurant ay lumingon at tumingin sa kanila. Sumandal si Mr. Roswald sa likod ng upuan at sarkastikong ngumiti, ano bang problema? Minamaliit mo ba ako? Lucy Xavier, sa tingin mo ba makukuha mo lahat ng gusto mo dahil lang sa maganda ka? Kung hindi dahil sa iyong magandang mukha, sa tingin mo ba ay makakakuha ka ng atensyon ng ibang lalaki dahil sa kakarampot mong sweldo? Alam ko na kung ano ang gusto mo. Gusto mo magpakasal sa isang mayaman, di ba? Ha, what a dreamer. Lahat kayong mga tao ay pare-pareho. Wala kayong gusto kundi ginto at pera. Akala mo maganda ka, kaya makakakuha mo ang lahat ng gusto mo. Hindi ka competent at hindi ka maaaring kumita ng sapat na pera sa iyong sarili, kaya humihingi ka ng napakalaking bride price, subalit ayaw mong tulungan ang iyong asawa na alagaan ang kanyang pamilya, at gusto mong alagaan kanya sa halip tulad ng isang uri ng mamahaling manika. Kaya, bakit ba natin kailangang magpakasal? Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi katanggap-tanggap, at ang mga tinig ng mga tao sa paligid nila ay lalong lumalakas. Mahigpit na ikinuyom ni Naomi ang kamao. Bagamat alam niyang hindi siya iniinsulto nito, nakaramdam pa rin siya ng kahihiyan dahil ang tinutukoy nito ay si Lucy. Dinampot niya ang baso ng tubig sa mesa at itinapon ito sa kanya. Galit na galit si Mr. Roswald sa kanyang naging aksyon, kaya tumayo ito sa kinauupuan at sumigaw, ang lakas ng loob mo na tapunan ako ng tubig, baliw kang babae. Itinaas niya ang braso sa pagtatangkang sampelan ito. Nakatayo lang si Naomi at nakatingin habang ang kamay nito ay papalapit sa kanya nang hindi man lang kumukurap. Nang malapit nang lumapag ang kamay nito sa pisngi niya, may sumipa dito pabalik sa upuan. Isang kamay ng lalaki ang lumabas sa kawalan at hinayla si Naomi, na hindi pa rin bumabalik sa kanyang katinoan, sa kanyang mga bisig at inilayo siya. Ikaw! Nang papatayo na si Mr. Roswald at sumigaw, may bodyguard na tumayo sa harap niya at itinulak siya pabalik sa kanyang upuan. May death wish ka ba? Kilala mo ba kung sino siya? Anak siya ni Mr. Topaz, ang may-ari ng Eastwood Enterprise. Anak siya ni Mr. Topaz. Natigilan si Mr. Roswald. Di ba siya si Lucy Xavier? Sa corridor, halos hindi na makasabay si Naomi sa bilis niya. Habang nahihirapan siya, sinabi niya, Mr. Boucher, please walk slower. Dinala siya ni Francisco sa emergency exit. Bago pa man siya makapagsalita, hinawakan siya nito sa baba at hinalikan siya, galep. Nagsikip ang mga balintataw ni Naomi. Tumatakbo ang kanyang puso, at hinigpitan niya ang kamay sa dibdib nito. Iba ang halik na ito sa halik noong nakaraang pagkakataon. Tumagos ito sa kanyang mga ngipin, at siya nakadama ng hirap sa paghinga. Umungol si Naomi, at ilang sandali pa bago nito iniwan ang mga labi niya. Sa pagtingin kay Naomi, na namumula ang mukha at humihingal ng husto, itinaas ni Francisco ang kamay upang himasin ang ulo nito at itinagilid ang mukha niya. Ngayon, hindi ka na maaaring sumali sa anumang blind date sa hinaharap. Natigilan si Naomi. Bakit? Bakit ba? Gusto mo pa rin bang makipag-date sa ibang lalaki pagkatapos mo akong halikan? Tumingin sa kanya si Francisco. Ano ba ako sa iyo kung ganoon? Ilang segundo pa ang lumipas bago siya nakabalik sa kanyang katinoan. Nanginginig ang kanyang mga pilik mata, at bumulong-bulong siya. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba't ikaw ang... Kaya, ano po ba ang relasyon natin ngayon?
Itinaas niya ang baba nito at nagtanong, ano sa palagay mo? Kabanata 1243. Saglit na natigilan si Naomi. Nanginginig ang kanyang mga pilikmata habang sinasabing, wala rin akong idea. Hindi ko alam kung ano ang relasyon natin ngayon. Besides, hindi mo naman sineseryoso ang relasyon natin, di ba? Kahit na hindi pa ako nakikipagrelasyon, alam ko ang paghalik sa pagitan ng mga lalaki at babae ay kumakatawan sa ang intimacy ng isang relasyon. Pero hindi naman tayo ganyan. Well, siguro para sa iyo, hindi. Hindi alam ni Francisco kung dapat ba siyang tumawa o magalit ngayon. Tumayo siya na matigas na parang ramrod sa harap niya at nagtanong, so, akala mo ba ang bagay sa pagitan natin ay isang laro para sa akin? May pagkakaiba ba? Namula ang mga mata ni Naomi, parang kuneho lang na nabyuli. Oo nga, meron. Ipinatong ni Francisco ang kamay sa dingding sa tabi nito habang nakahilig ito ng malapitan. Kung laro lang ito para sa akin, hindi kita hahalikan. Mikikipagtalik lang ako sa iyo. Takot na takot si Naomi kaya napatigil siya sa lugar. Napatingin ito sa kanya ng maayos habang papalapit pa ito sa kanya. Isang malasatanas ng ngiti ang humihila sa sulok ng kanyang mga labi habang bumubulong sa tenga nito. Alam mo ba, hindi na kailangan ng lalaki na magpagod ng husto kung gusto lang niyang magsaya sa babae. Kailangan lang niyang ilabas ang kanyang pagnanasa. Para sa mga lalaki, ang pagnanasa at pagmamahal ay maaaring paghiwalayin, at naaalala ko na sinabi ko sa iyo dati na huwag masyadong mataas ang tingin sa mga lalaki, lalo na ang mga katulad ko. Inalis niya ang braso at tumalikod. Pinoprotektahan ka ni Mr. Topaz ng maayos. Hindi mo pa nararanasan ang mundo, at may iba't ibang uri ng tao sa mundong ito na magaling mag-disguise ng maskara. Sabi mo naniniwala ka sa akin, pero ikaw hindi mo ako kilala ng husto. Hindi ako kasing ganda ng iniisip mo, at sigurado akong alam mo kung gaano kasama ang reputasyon ko. Ang tatay ko dati ay isang playboy na nagtaksil sa asawa niya, at ako, namana ko rin ang ugali niya. Sa edad na 17, nag-indulge ako sa isang hedonistic lifestyle, at ang mga babae ay parang damit sa akin. Ang lolo ko ang nagpadala sa akin sa training sa isang closed environment na naging dahilan ng pagbabago ko. Gayunpaman, totoo na nilalaro ko ang damdamin ng mga kababaihan. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod siya at tiningnan si Naomi, na ang mukha ay may nakasulat na sorpresa. Minsan na set up ako ng anak ng mga hanigans, kaya galit ako sa mga scheming women. Siyempre, ito ang karapat-dapat sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang isang inosente at walang alam na babaeng tulad mo ay magugustuhan ng isang lalaking tulad ko. Ito ay terrible. Tumayo si Naomi at tahimik na tumingin sa kanya. Kahit na sinabi na nito sa kanya ang bawat masamang bagay na ginawa nito noon, hindi nag-aalinlangan ang puso niya. Maya-maya pa, tumingin siya sa kanya at sinabing, wala akong pakialam. Natigilan si Francisco. Huminga ng malalim si Naomi at idinagdag, wala akong pakialam sa nakaraan mo. Kahit na ang lahat ay nagsasabi sa akin kung gaano ka kasama, gusto pa rin kita. Ibinaba niya ang ulo at pinagsalikop ang mga kamay. Pwede mo akong tanggihan, pero hindi mo naman pwedeng pagdudahan ang nararamdaman ko para sa iyo. Bahagyang huminto ang tibok ng puso ni Francisco at nanigas ang kanyang panga. Sigurado ka ba na gusto mo na maging girlfriend ko kahit na ang kalalabasan ay hindi maging yun sa inaasahan mo? Ngumiti siya, at tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi sinubuka, hindi malalaman. Kahit na ang kinabukasan ay hindi. Iniunat ni Francisco ang kanyang mga braso at hinayla siya sa kanyang yakap, nabigla siya. Tumulo ang luha niya, at nagpatuloy si Francisco. Sigurado ka bang, hindi mo ito pagsisisihan? Niyakap siya ni Naomi at inilibing ang mukha nito sa dibdib niya. Hindi ko ito pagsisisihan. Napaungol siya. Itinaas ni Francisco ang mukha at napagtanto na umiiyak siya. Pinunasan niya ng daliri ang luha sa mukha nito at ibinaba ang ulo para halikan ito. Pumikit siya at sinubukan ang lahat para tumugon sa halik. Matapos ang mahabang sandali, pareho silang lumayo sa isa't isa. Tinignan ni Francisco ang namumulang ilong nito at natawa. Para ka talagang kuneho. Itinaas niya ang kanyang kamay para guluhin ang buhok nito at nagtanong, kailan ka libre? Bakit mo naman tinatanong? Tanong ni Naomi. Niyakap siya ni Francisco, at lumabas sila sa emergency exit. Mag-date na tayo. Huminto bahagya ang tibok ng puso ni Naomi. Nang hihingi siya sa akin ng isang date. Ibig bang sabihin nito ay opisyal na kaming nagde-date ngayon? Kabanata 1244. Nang hindi sumagot si Naomi,
Ibinaling ni Francisco ang ulo para tumingin sa kanya. Ayaw mo bang makipag-date sa akin? Siyempre, gusto kong makipag-date so iyo. Saglit na napatigil si Naomi at nagtanong, may relasyon na ba tayo ngayon? Hinigpitin ni Francisco ang pagkakahawak sa kanya at hinayla pa siya palapit sa kanyang mga bisig. Talaga, ito ang tanong mo para sa akin. Mas ignorante ka talaga kaysa sa inakala ko. Tumingin sa kanya si Naomi, at may ngiti sa mukha nito. Kinabukasan, sa Seoul. Salamat kahapon, Naomi. Sinabi sa akin ng mami ko na tinawagan siya ng lalaking yun at sinabing hindi kami bagay. Siya ay humingi pa ng paumanhin sa nanay ko, at nagulat ang nanay ko, pahayag ni Lucy na nagpasalamat kay Naomi. Sagot ni Naomi na may ngiti sa mukha. Okay lang. Dapat pasalamatan kita sa halip. Pasalamatan ako. Nalilito si Lucy. Bakit mo ako pinasasalamatan? Ibinaba ni Naomi ang ulo. Iba na ang nararamdaman niya simula pa kahapon. Sa pagtingin sa ngiti sa mukha ni Naomi, sinabi ni Lucy, tingin ko sa iyo, nakangiti na parang pas ang chaser. Hindi ka naman in love, di ba? Namumula ang mukha ni Naomi sa hiya nang marinig ang sinabi ni Lucy. Nang makita ni Lucy ang reaksyon niya, alam niya na tama ang hula niya at nagtanong, seryoso. Tumango lang si Naomi. Dahil sa pagkamausisan niya, lumapit si Lucy at nagtanong, sino ito? Ibinaba ni Naomi ang ulo at sumagot, ito ay isang taong kilala mo. Saglit na nagmuni-muni si Lucy bago siya tiningnan ng hindi makapaniwala. Hindi naman si Mr. Boucher ang tinutukoy mo, di ba? Nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Naomi, natigilan siya. Seryoso, nakikipag-date ka ba sa kanya? Nakangiting sumagot si Naomi, yeah. Sino pa ba kaya kung hindi siya? Ano ba talaga ang nagustuhan mo sa kanya, hindi ka ba nag-aalala sa? Kahit hindi natapos ni Lucy ang kanyang pangungusap, alam ni Naomi ang gusto niyang sabihin. Tumingin ito sa kanya at seryosong sinabi, wala akong pakialam sa nakaraan niya. Basta ang alam ko, gusto ko siya kung paano siya ngayon. Tungkol naman sa nagustuhan ko sa kanya, hindi ko talaga masabi. Siguro sa tingin ko, mabait siyang tao. Hindi na nagsalita pa ni Lucy nang makita niya kung gaano katatag si Naomi. Okay na, hindi na maibabalik ang nagawa na. Congratulations! Pagkaalis ni Lucy, nakatanggap si Naomi ng text message mula kay Francisco, at ang mukha nito ay napuno ng ngiti. Kinahapunan, pumunta si Naomi sa car park. Hinihintay siya ni Francisco sa harap ng kanyang sasakyan. Nakasuot siya ng asul at kulay abo na double-breasted trench coat jacket na kasya sa kanya tulad ng isang guwantes, at naging standout sa ibang tao. Tumakbo si Naomi palapit sa kanya. Natalisad niya ang sarili at bumagsak sa kanyang mga bisig. Sinalo siya ni Francisco sa isang yakap at tumawa. Huwag kang masyadong excited kapag nakita mo ako. Nakaramdam ng hiya si Naomi. Umalis sa kanyang bisig at tumayo ng tuwid. Inilabas ni Francisco ang isang box of snacks mula sa sasakyan at iniabot sa kanya. Hindi ka pa nanananghalian, tama. Ito, para sa iyo. Kinuha ni Naomi ang box of snack at itinaas ang ulo para tingnan siya. Nandito ka ba para maghatid ng lunch para sa akin? Oo, ang sagot. Nag-aalala ako na baka magutom ka, at ito ang dapat kong gawin bilang boyfriend mo. Ngumiti si Naomi at sumagot, salamat. Ginulo ni Francisco ang kanyang buhok at nagpatuloy. Kailangan kong bumalik sa prosecutor's office. Baka hindi tayo magkita sa susunod na 2 araw, pero kung namimiss mo ako, pwede mo akong tawagan. Pagkatapos noon, hinalikan niya ang noo nito. Diniin ni Naomi ang kanyang mga labi at masunuri na tumango. Hindi alam ng dalawa na may nagmamasid sa kanila. Mula sa isang kotse sa di kalayuan. Pinagmasdan ni Naomi ang pagsakay ni Francisco sa kotse at ang pag-alis nito. Tinignan niya ang kahon ng merienda sa kamay niya, at nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang ama na lumabas ng kotse niya at natigilan. Lumapit ito sa kanya at nagtanong, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, Dad? Napatingin si Anthony sa direksyon kung saan nawala ang kotse na nakasimangot. Balita ko nasa Seoul ka pa, kaya gusto kitang bisitahin. Kabanata 1245. Pinagdiin ni Naomi ang mga labi. Tinignan ni Anthony ang kahon ng merienda sa kamay at nakasimangot ng malalim. Nelly, yun ba si Francisco? Tumibok ang puso ni Naomi, at kinabahan siya. Gayunman, hindi siya nang ahas na itago ito sa kanyang ama at ipinagtapat ang lahat. Yeah, I'm sorry, Dad. I should have told you earlier. Kailan ba nagsimula yon? Kahapon. Hindi iyon ang itinatanong ko.
Gusto kong malaman kung kailan kayo nagsimulang magkitang dalawa. Nakasimangot si Anthony. Mga 1 buwan na ang nakakaraan, sagot niya. Dad, sinabi mo sa akin na hindi ka makikialam sa relasyon ko. Gusto ko siya ng sobra. Huminga ng malalim si Anthony at seryosong sinabi, oo, sinabi ko nga sa iyo dati na hindi ako makikialam sa ang relasyon mo, pero depende sa kung sino ang taong iyon. Nelly, hindi angkop sa iyo si Francisco. Dad, alam kong masama ang reputasyon niya, pero wala akong pakialam sa nakaraan niya, sagot ni Naomi. Ito ang unang pagkakataon na sumalungat siya sa kanyang ama. Nang matanto kung gaano kagusto ng kanyang anak si Francisco, naging mapanglo ang mukha ni Anthony. Nelly, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ang isang lalaking tulad ni Francisco ay hindi isang taong kaya mong hawakan. Ito ay para sa sarili mong kabutihan. Hindi ito maunawaan ni Naomi. Hindi ko po maintindihan. Akala mo ba masama pa rin siya dahil lang sa hindi maganda ang reputasyon niya noon? Nelly, Dad, matanda na po ako. Kaya ko nang malaman ang mabuti mula sa masama. Hindi na siya kasing sama ng akala natin noon. Hinailan ni Naomi ang kamay niya. Dad, sana bigyan mo kami ng panahon. Papatunayan namin ito sa iyo. May pananampalataya ako sa kanya. Hindi nagsalita si Anthony, pero nag-aalala siya. Isinasantabi kung anong klaseng tao si Francisco noon. Alam ng lahat ng tao sa lungsod ang tungkol sa kanyang iskandalosong nakaraan. Maaaring naging prosecutor si Francisco dahil sa sariling pagsisikap pero hindi nang ahas si Anthony na ipagsapalaran ang kinabukasan ng kanyang anak. Bukod pa rito, ang kanyang anak ay naputol sa labas ng mundo mula nang siya ay makomatose, kaya siya ay inosente. Siya ang kanyang nag-iisang, kaya hindi niya dapat ibaba ang kanyang bantay. Tila sa kanya ay kailangan niyang ipakilala ang kanyang anak sa mas mabubuting lalaki na maaasahan niya. Gabi, sa Blue Bay Villa. Nagpapalit ng sapatos si Maisie sa hallway. Pagpasok niya sa sala, nakita niyang nagluluto ng hapunan si Nolan. Ihinigas niya ang kanyang bag sa sofa at lumapi sa kanya. Nang makita niya ang niluluto nito, tanong niya na nasurpresa, nagluluto ka ba buffalo chicken wings? Natawa ng husto si Nolan at sumagot, nakita ko na nagustuhan mo ito noong nag-outing tayo, kaya sinubukan kong gumawa. Niyakap siya ni Maisie mula sa likod at pinindot ang pisngi sa likod nito. Gusto ko lahat ng ginagawa mo. Pinaling ni Nolan ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at sinabi, maghugas ka na ng kamay. Handa na ang hapunan. Lumapit siya sa mesa at umupo. Matapos ihain ni Nolan ang lahat ng pagkain, nagmamadali si Maisie na kumuha ang isang piraso ng pakpak ng manok. Hinubad ni Nolan ang apron at tiningnan siya. Ano ba ang lasa nito? Itinaas ni Maisie ang ulo at tumango. Mas masarap ito kaysa sa ginawa ng pinsan ko. Pagkatapos noon, dinampot niya ang isa at isinubos sa bibig ni Nolan. Nang tinitikman ni Nolan ang pakpak ng manok, humalaklak siya at sinabing, tama. Oo, mahinang sagot niya. Kapag kinain mo ang isang bagay na ginawa mo, average lang lasa nito. Nagpout si Maze, average lang. Ang galing niya sa pagluluto ay maihahambing sa galing ng isang 5-star hotel chef. Siya ay tulad ng isang humble brag. Commendat si Maisie at sinabing, ako naman. Ang gagawa para sa iyo sa susunod. Kabanata 1246. Kumuha ng mangkok si Nolan, kumuha ng sopas, at tumawa ng malakas. Hindi ko na inaasahan na magluluto ka pa. Ikaw ang gagawa ng pera at magpapakain sa akin. Kinuha ni Maisie ang soup bowl at natawa. Napakamahal magpakain ng CEO. May sasabihin sana si Nolan nang tumunog ang kanyang cellphone. Naningkit ang mga mata at sinagot ang tawag nang makita niya ang caller ID. Anong meron? May sinabi sa kanya ang kabilang partido, at tumugon siya ng isang hum. Darating ako mamayang gabi. Nang matapos ang tawag, tumingin sa kanya si Maisie. Ano bang problema? Bahagyang nakakunot ang mga labi ni Nolan. May pagtitipon ngayong gabi, at nandoon din ang kaklase mo. Alam ni Maisie kung sino ang tinutukoy niya kaya naglabas siya ng dila. Ang kaklase ko. Hindi ba pinsan mo rin siya? Lalong napatawa si Nolan. Pinsan mo rin siya. Sa pagbagsak ng gabi, ang lungsod ay naging pinalamutian ng mga ilaw. Ang VIP room #isa ng restaurant ng hotel ay puno ng mga kilalang figure sa field. Habang pinalawak ng Cliffords ang kanilang negosyo sa Cross Strait, natural lamang ito para sa mga veteranong direktor at CEO sa industriya na dumating at sumali. Bukod kay Nolan, inimbitahan din si Anthony. Magpinsan sina Nolan at Jackie,
at dahil hindi pa naipaalam sa publiko ang bagay na ito, halos walang nakakaalam tungkol dito. Akala ng lahat ay naroon siya dahil sa kagandahang loob. Uminom si Nolan kasama ang ilang direktor na lumapit sa kanya at nag-propose ng toast. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at dinala ang baso ng alak sa kanyang mga labi, ngunit bago siya kumuha ng isang higop mula sa baso, nakita niyang nagpakita si Anthony kasama ang anak niyang si Naomi. Dumating si Naomi kasama ang kanyang ama, at hindi niya naunawaan ang dahilan kung bakit siya isasama ng kanyang ama. Hanggang sa pumasok siya sa pribadong silid ay napagtanto niya na hindi lamang siya kundi ilan pang anak na babae ng iba pang mga CEO at direktor. Lumapit si Anthony kay Nolan nang umiti at tumungo sa kanya. Tito Topaz, dumating ka na rin. Oo, sinama ko si Naomi para mas makipag-ugnayan siya sa mundo. Total, makikipag-ugnayan naman siya sa kanila ng mas madalas sa hinaharap, nakangiting sabi ni Anthony. Tumango lang si Naomi kay Nolan at magalang na binati ito. Sa oras na ito, isang direktor ang tumawag kay Anthony, kaya tumalikod siya, sinabi kay Naomi na hintayin siya, at umalis. Dahil hindi siya pamilyar sa mga naroon, nagpalinga-linga siya at naisip na baka na doon din si Maisie, pero sa kasamaang palad ay wala ito. Ibinaba ni Nolan ang baso ng alak at nakita si Naomi na tila may hinahanap. Hindi sumama sa akin si Zay. Hinahanap mo ba siya? Natulala si Naomi ng ilang segundo. Ikanaway niya ang kanyang kamay at ngumiti. Okay lang. Hindi mo kailangan na abalahin siya. Mahinahong paliwanag ni Nolan. Ikaw ang anak ni Mr. Topaz. Walang gagawin sa iyo ang mga taong iyon, kaya huwag kang mag-alala. Ilang anak ng mga direktor ay nakatingin sa direksyon nila at sila ay nasurpresa sa nakita nila. Mula ng ikasal, si Mr. Goldman ay palaging isang mahusay na asawa na nagmamahal at nagpapampers ng kanyang asawa to the max, at hindi pa siya nag-initiate na makipag-usap sa ibang babae. Subalit, nakikipag-usap siya sa anak ng may-ari ng Eastwood Enterprise. Hindi iyon kapani-paniwala, may tinig na narinig mula sa likod. Akala ko hindi ka man lang magpapakita. Hindi ko inaasahan na bibigyan mo ako ng karangalang ito. Napalingon si Naomi na may pagdududa, at ang elegante at gwapong lalaki na may gintong salamin na papalapit sa kanila ay ang lalaking tumugtog ng piano ng gabing iyon. Napatingin si Nolan kay Jackie na papalapit na may banayad na ugali. Kailangan ko pa ring bigyan ng mukha ang aking pinsan. Nang marinig ni Jackie ang salitang pinsan, bahagyang tumigas ang ngiti sa mukha nito. Pagkatapos ay natoon ang tingin niya sa mukha ni Naomi, at nagulat siya. Miss, mukhang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo sa ibang lugar? Magalang siyang tumungo. Mr. Pianist, oye, ikaw pala yon. Dinampot ni Jackie ang wine glass sa mesa at ngumiti. Hindi ko inaasahan na makikita kita ulit. Ngumiti si Naomi. Sa sandaling iyon, lumapit si Anthony kasama ang ilang veteranong direktor, at ipinakilala nila si Jackie sa kanya. Ito ang apo ni Elder Master Clifford mula sa Octavia, si Mr. Jackie Clifford. Kabanata 1247. Ako nga pala si Mr. Clifford. Ang dami ko nang narinig tungkol sa iyo. Itinaas ni Anthony ang kanyang baso at nag-propose ng isang toast. Itinaas ni Jackie ang kanyang baso at nakangiting sinabi, marami na rin akong narinig tungkol sa iyo, Mr. Topaz. Lalo na ang tungkol sa pakikipagtulungan mo sa ibang bansa sa Persian Gulf Project. Nabigla si Anthony at ngumiti. Ang tagumpay ng proyekto ng Persian Gulf ay ang magkasanib na pagsisikap sa pagitan ng iba pang mga mamumuhunan at sa akin. Sila yung mga dapat na makakuha ng karamihan sa credits kapag inihambing sa akin. Dahan-dahan na tinapos ni Jackie ang red wine. Mr. Topaz, masyado ka namang modest. By the way, kilala mo ba ang anak ko? Sinulyapan ni Anthony si Naomi. Nakita na niya si Jackie na kausap ang anak ilang segundo ang nakakaraan. Saglit na natigilan si Jackie. Anak mo ba ang dalagang ito? Tugon niya, oo, bihirang dumalo ang anak ko sa mga ganitong okasyon, kaya isinama ko siya para masanay siya kamakailan lamang. Nakikita ko nga, mahinahong paliwanag ni Jackie, nagkita lang kami sa dinner banquet noong isang araw. Sa pakikinig sa usapan ng kanyang ama at ni Jackie, ibinaba ni Naomi ang kanyang tingin at hindi nagsalita mula simula hanggang wakas. Noon pa man ay sensitibo na siyang babae at nadama niya na gusto ng kanyang ama na makipag-ugnayan siya sa lahat ng mayayamang lalaki at babaeng. Tungkol naman sa kanyang intensyon, mahigpit niyang idiniin ang kanyang mga labi. Di pa rin mabitawan ni tatay ang kanyang pangamba laban kay Francisco. Dahan-daang sinipsip ni Nolan ang kanyang alak habang nakatingin sa tagpong ito ng maingat.
Nag-text message si Maisie sa sandaling ito, at hiniling sa kanya na huwag uminom ng masyado at siya ay nakapaghanda na ng hapunan at naghihintay na sa pag-uwi niya. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang mga labi. Ang aking asawa ay naghihintay sa akin sa bahay, at talagang nais kong umuwi na kaagad. Ang event na ito ay nakakainis, Mr. Goldman. Lumapit sa kanya si Naomi at maingat na nagtanong, maaari ko bang sakupin ang ilang minuto ng oras mo? Lumabas sina Nolan at Naomi sa koridor. Dahil alam niyang may pabor siyang itatanong, agad na binuka ni Nolan ang bibig nito. Sabihin mo na sa akin, Miss Topaz. Ibinaba ni Naomi ang ulo. Alam ko na medyo malapit ka sa aking ama, kaya nais kong hilingin sa iyo na tulungan ako na kumbansihin siya para bitawan na ang pagdududa niya kay Francisco. Bahagyang kumunat si Nolan. Nahulaan na niya ang dahilan ni Anthony sa pagsama sa kanya sa pagtitipon na ito. Ano ang nagtulak sa iyo para isipin na makukumbansi ko si Mr. Topaz? Ako, sa tingin ko ay tatanggapin ng aking ama ang iyong opinyon sa isang tiyak na lawak. Kinagat niya ang labi niya. Kahit paano siya makipag-usap sa kanyang ama para magpaliwanag sa buong pangyayari ay maliwanag na hindi ito nakikinig. Ayaw niyang masira ang relasyon nila ng kanyang ama, at ayaw din niyang iwan si Francisco. Tiyak na mabuting ama si Mr. Topaz. Nakakunot si Nolan. Matapos magkaanak, medyo naunawaan niya ang pakiramdam ng pagiging ama. Miss Topaz, hindi ka dapat umasa sa iba kung gusto mong kumbansihin ang tatay mo. Saglit na natigilan si Naomi. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nolan. Kung gusto mong tanggalin ng tatay mo ang pagdududa niya kay Francisco, hindi malulutas ang problema sa pamamagitan ng pag-asa sa payo ng iba. Ang problema ay kailangang malutas ninyo dalawa at tanging kayong dalawa lamang. Diniin ni Naomi ang kanyang mga labi at mahigpit na kinurot ang kanyang mga kamay. Bago bumalik sa silid, sinabi ni Nolan, siguro, ito ay pagsubok na nakaupo sa pagitan mismo ninyong dalawa. Nanigas siya sa lugar. Pagbalik sa private room, nakangiting ipinatawag ni Anthony si Naomi. Nelly, nabanggit ni Mr. Clifford ang tungkol sa iyo ngayon lamang. Sinabi na mahusay kang tumugtog ng piano noong nagkita kayong dalawa, so bakit hindi ka umakyat sa stage at tumugtog ulit kasama si Mr. Clifford? Lumapag ang tingin ni Naomi sa piano na nakalagay sa stage, at si Jackie ay umupo na sa tabi nito. Tinulak siya ni Anthony. Pumunta ka at subukan mo ito. Tila hinihintay siya ni Jackie, at nang makita niyang papalapit na si Naomi sa stage, ngumiti siya. Miss Topaz, ang kailangan mo lang gawin ay mag-assist sa akin mula sa gilid. Tumango lang si Naomi. Umupo siya sa tabi ni Jackie, at nilalaro ng 4 na kamay ang Pachelbel's Canon in D major. Lahat ng naroon ay tumingin sa kanilang pagtutulungan at pinuri sila. Mukhang magandang tugma ang dalawang batang ito. Kabanata 1248. Hindi katakataka na dinala ni Mr. Topaz ang kanyang anak ngayong gabi. Parang ito ang intensyon niya. Habang nakikinig sa mga komento ng mga tao sa paligid niya, ngumiti si Anthony nang walang salita. Sana nga ay makipag-ugnayan si Naomi sa isang mahusay na lalaking tulad ni Jackie. Sa ganap na 9:00 ng gabi, umalis na si Nolan sa salo-salo at bumalik sa Blue Bay Villa. Natulala si Maisie nang makita niyang maaga itong bumabalik. Bakit ka naman bumalik agad? Hinubad ni Nolan ang kurbata at hinubad ang jacket. Boring ang dinner, kaya gusto ko umuwi ng mas maaga para samahan ang asawa ko. Pabirong sabi ni Maisie at kinuha ang jacket sa kanya. Bakit nga ba? Wala bang magandang babae sa dinner party? Niyakap siya ni Nolan mula sa likuran, inilibing ang mukha sa buhok niya, at ngumisi. Other than you, other women are nothing me. Tumalikod si Maisie at pinisil ang daliri sa mga labi nito. Mas mabuting bantayan mo ang glibtang mo. Magaan siyang tumugon sa pamamagitan ng isang itinutuwid ang kanyang postura, at dahan-daang inirolyo ang kanyang mga manggas. Nakita ko si Naomi sa salo-salo. Natigilan si Maisie at hindi niya maiwasang magtaka. Nandoon din ba si Naomi? Lumapit siya sa sofa, umupo, at hinagod ang tulay ng kanyang ilong. Specifically, si Anthony ang nagdala sa kanya doon, malamang may intensyon siya na pagparehasin sina Naomi at Jackie. Bahagyang nagulat si Maisie. Gusto ni Anthony na magpare sina Naomi at Jackie. May naisip siya at lumapit. Hindi ba alam ni Mr. Topaz ang tungkol kina Naomi at Francisco? Lahat ng ito ay nangyari lamang dahil alam niya. Niyakap siya ni Nolan. Lumapit sa akin si Naomi at hiniling sa akin na kausapin ang kanyang ama tungkol sa kanyang paghuhusga kay Francisco. Tumingin sa kanya si Maisie at walang sinabi. Mukhang seryoso siya at matigas.
Pero ito ay usapin sa pagitan nilang dalawa. Walang saysay na umasa sa iba na magsalita sa isang tao tungkol sa kanyang o ang kanyang prejudice. Sila mismo ang dapat na lumutas nito. Nanatili namang tahimik si Maisie. Ang sinabi ni Nolan ay hindi mali. Ang pagdududa ni Anthony kay Francisco ay ang resulta ng mga iskandalo na naranasan ni Francisco noon. Besides, isa lang ang anak ni Anthony, kaya siya laging napakaingat para maprotektahan ang kanyang anak. Hindi niya inaaprubahan si Francisco dahil lang sa nag-aalala siya, di ba? Nakoma si Naomi dahil sa isang aksidente sa panahon ng kanyang mga taon sa universidad. Matapos ang halos 10 taon na nakoma, siya ay nalayo sa lahat ng uri ng social interactions at hindi pa nagkakaroon ng kahit anong uri ng pakikipag-ugnayan sa lalaki. After regaining her consciousness, Anthony has been loving and protecting his daughter even more. Hindi siya pabor sa ideya na magkasama sina Naomi at Francisco dahil lang sa konsiderasyon ng ama. Pinaupo siya ni Nolan sa hitan nito. Ano ba ang iniisip mo? Itinaas ni Maisie ang tingin para tumingin sa kanya at ipinulupot niya ang kanyang mga bisig sa leeg nito. Iniisip ko kung si Daisy ay mahulog sa isang lalaki na hindi mo gusto sa hinaharap, pareho din ba ang gagawin mo sa kanila? Nabulunan si Nolan sa sariling salita. Nilinis ang lalamunan at tumingin sa kawalan. Masyado pang maaga para isipin ito ngayon. Lumilipad ang panahon, di ba? Ang mga bata ay magiging matatanda ilang taon lamang, at pagkatapos, Tinatakan na ni Nolan ang kanyang mga labi. Pag-uusapan natin ito pagdating ng panahon. Nawala ng salita si Maisie. Kinabukasan, sa Seoul, nakaupo pa ring mag-isa si Naomi sa staff restaurant pero wala siyang gana. Patuloy siyang nakatitig sa kanyang telepono paminsan-minsan dahil hindi pa sumasagot si Francisco sa text message na pinadala niya kagabi. Hindi siya nagtaas ng ulo hanggang sa may umupo sa tapat niya. Itinaas niya ang ulo at agad na natigilan. Miss Vanderbilt, ngumiti si Maisie at ibinaba ang kanyang mga gamit sa mesa. Nag-leave of absence si Lucy. Nakita ko na nag-iisa ka na namang kumakain, kaya lumapit ako para samahan ka. Ibinaba ni Naomi ang tingin at hindi na nagsalita. Nang makitang paminsan-minsan ay nakatingin si Naomi sa screen ng kanyang telepono, hindi maiwasan ni Maisie na hindi magtanong, hinihintay mo ba ang mensahe ni Francisco? Muli siyang kinabahan. Nang makita ang reaksyon niya, natawa si Maisie. Alam ko ang lahat tungkol sa inyo ni Francisco. Actually, mabait na tao si Francisco. Kabanata 1249. Unang beses siguro ni Naomi na marinig sa ibang tao na pinupuri si Francisco. Itinaas ni Naomi ang ulo at tiningnan si Maisie. Miss Vanderbilt, sa tingin mo ba ay mabuting tao siya? Pumunta ako sa training camp ng mahigit kalahating buwan noon, at noon, si Francisco ay hinalo ni Maisie ang sopa sa mangkok. Dapat ko bang sabihing unruly at napaka-aktibo? But he's indeed become a lot more mature now. Pinagdikit ni Naomi ang kanyang mga labi. Ako, hindi ko siya kilala dati, pero wala akong pakialam kung ano siya dati. Bakit mo siya gusto? Sa sinabi ni Maisie ay naisip ni Naomi ang tanong na 3 beses nang tinanong ni Francisco. Ibinaba niya ang tingin. Hindi ko rin alam. Iniisip ko lang na mabuti siyang lalaki. Dahil ba nakita ko ang mabait niyang kilos sa ospital o dahil ba sa iniligtas niya ako mula sa tiyak na kahihiyan sa pagbabayad ng kape ko sa kafe? O baka dahil sa oras na tinulungan niya kami nang masangkot kami sa banggaan at halos maskam kami ng pera namin? Di ko rin alam ang sagot sa sarili ko. Sinuportahan ni Maisie ang kanyang baba ng isang kamay. Kung gusto mo talagang makasama siya, naniniwala ako na kahit ang tatay mo ay hindi ka mapipigilan. Kayong dalawa ay humaharap sa paghihirap dahil sa hindi pagsang-ayon ng iyong ama. So, kailangan mo pa ring harapin ang mga bagay na ikaw ang dapat na humarap. Maaari mo pang harapin ang mga ito ng magkasama. Ibinaba ni Naomi ang tingin at ngumiti. Sinabi na sa iyo ni Mr. Goldman. Hindi rin mataas ang tingin sa akin ng lolo niya noon, pero nagpumilit si Nolan. Tiningnan ni Maisie ang kanyang nakaraan ng hindi maganda. Marami na kaming pinagdaanan ni Nolan para lang makarating sa kinaroroonan namin ngayon, at kasama na roon ang buhay at kamatayan. Pero sa lahat ng pinagdaanan namin, hindi ko pinagsisihan na pinakasalan ko siya. Nagulat si Naomi. Maya-maya pa, tila naintindihan niya at sinabing may ngiti sa mukha, "Oo, I won't give up on us." Kasabay nito, sa district's attorney's office, lumabas ng building si Francisco at ang kanyang mga kasamahan at nakita niya si Anthony na nakatayo sa harap ng isang kotse. May sinabi si Francisco sa mga katabi niya at lumapit kay Anthony. Ano ang nagdadala sa iyo dito?
Mr. Topaz. Sumulyap sa kanya si Anthony. Nandito ako para sa iyo. Nahulaan ni Francisco na marahil ay dahil sa bagay na ito, kaya tumango siya. Nandito ka ba dahil kay Naomi? Oo, walang pag-aatubili na sagot ni Anthony at saka idinagdag, narito ako upang hilingin sa iyo na makipaghiwalay sa aking anak. Sa kanyang pag-uwi, naalala ni Francisco ang sinabi sa kanya ni Anthony at napahigpit ang hawak niya sa manibela. Sasabihin ko na lang sa iyo ang lahat ng direkta. Si Nelly ay isang simple at dalisay na babae dahil siya ay naaksidente sa universidad, na naging dahilan upang siya ay makomatose sa loob ng higit sa 10 taon. Kahit na ipinaalam ng ospital sa akin na siya ay maaaring manatili sa isang vegetative state at ang tsansa na mabawi ang kamalayan ay lubhang maliit, hindi ako sumuko sa kanya. Matagal na siyang nahiwalay sa mundo at hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa iba mula sa labas ng mundo. Ang mga pagbabago sa labas ng mundo ay sariwa pa rin sa kanya, kaya marahil siya ay gusto mo lamang dahil sa kanyang kamangmangan sa aspeto ng romantic relationship na mga bagay. Baka wala siyang pakialam sa nakaraan mo, pero isa lang ang anak ko. Inabando na siya ng kanyang ina sa ilalim ng 1 buwan matapos siyang ipanganak. Ako ang dumaan sa lahat ng hirap para mapalaki siya. Kaya, hindi ko kayang panoorin ang aking anak na muling abandonahin balang araw sa hinaharap, at hindi ako naniniwala na maaari mong bigyan siya ng kinabukasan. Naputol ang pag-iisip ni Francisco sa ringtone ng cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone at sumilip sa caller ID. Ito ay tawag mula kay Naomi. Ilang segundo siyang nag-alangan at sisigat na sana, pero nang ibaling niya ang tingin palayo sa screen ng telepono, isang paparating na kotse ang agad na nagpakabig sa kanya sa manibela. Tumayo si Naomi sa koridor para tumawag, at nagulat siya habang nakatitig sa screen ng nalilito ng ang tawag ay ibinaba. Nang tangkaing niyang tumawag ulit, wala nang sumasagot. Ibinaba ni Naomi ang telepono. Tiyak na napaka-busy niya ngayon. Naistorbo ko ba siya? Kabanata 1250. Tumawag ulit si Francisco makalipas ang ilang minuto, at nakangiti niyang sinagot ang tawag. Hello. Matapos marinig ang isang bagay na nagmula sa kabilang dulo ng tawag sa telepono, nagbago ang ekspresyon ni Naomi. Sa ospital, nagmadaling pumunta si Naomi sa pintuan ng ward. Bukod kay Francisco, isang middle-aged man din ang nakatayo sa ward, ang kanyang ama na si Eugene. May plaster na nakabalot sa kaliwang binti ni Francisco, at tila walang seryoso pinsala maliban sa kanyang binti. Umupo siya sa hospital bed at sinulyapan si Naomi. Tumingin din si Eugene at nagtaka. Siya ay, walang pakialam na sagot ni Francisco, isang kaibigan. Since okay ka na, magpahinga ka ng maayos. Tumayo si Eugene at lumabas ng ward. Lumapit si Naomi sa kama ng ospital at napatingin sa kanya. Okay ka lang ba? Okay lang naman. Sugat lang sa laman. Isang malabong ngiti ang binitiwan ni Francisco. Kaya, huwag kang mag-alala. Ibinaba ni Naomi ang ulo at kinagat ang ibabang labi. Pasensya na, ako. Tumawag ako kasi hindi ko natanggap ang reply mo. Hindi ko alam na ang ginawa ko ay magdudulot sa iyo para ma-accident. Hindi mo kasalanan yon. Hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin. Hinailan ni Francisco ang kumot hanggang baywang at samandal muli sa unan. Naomi, may pwede ba akong magtanong sa iyo? Ilang segundo siyang natigilan, at tumango. Ngumiti siya at nagtanong, maipapaliwanag mo ba ang nararamdaman mo para sa akin? Tulad ba ng nabanggit ng kanyang ama, gusto niya lang ako dahil sa kanyang kamangmangan. Natigilan si Naomi ng ilang sandali. Maaari ko bang ilarawan ang nararamdaman ko para sa kanya? Sa pag-iisip sa sinabi ni Maisie sa kanya, kinuha ni Naomi ang isang malalim na hininga. Ang damdamin ko para sa iyo ay napakalakas kaya gusto kong makasama ka habang buhay. Napatingin sa kanya si Francisco. Ibinaba niya ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pahiwatig ng pag-asa na hindi niya maitago. Ito rin ay isang pakiramdam na hindi ako susuko. Nakatutok ang tingin ni Francisco sa kanya. Hindi ka susuko kahit ayaw ng iba sa katotohanan na magkasama na tayo. Hindi man lang nagdalawang isip si Naomi, pero may naisip siya, tumigil sandali, at sinabing, tungkol naman sa tatay ko. Medyo nagdududa lang siya, pero sisiguraduhin ko na tatanggapin kanya sa hinaharap. Tinatakpan ni Francisco ang mukha ng kanyang palad at mahinang tumawa. Ang tanga mo naman, malinaw na marami kang mas mahusay na pagpipilian. Ibinaba ni Naomi ang kanyang tingin. Maaaring mas mabuti ang mga pagpipilian na iyon, ngunit hindi sila kailanman magiging isang taong gusto ko. Pagkaraan ng mahabang panahon, hirap na ibinuka ni Francisco ang bibig.
Dapat maghanap ka ng mas bagay para sa iyo. Baka hindi ako angkop sa iyo. Nanginginig ang puso ni Naomi. Ah, ano ba ang sinasabi mo? Iniwasan niya ang tingin nito at mahinahong nagpatuloy. Mag-break na lang tayo. Nagyelo si Naomi sa lugar. Nang marinig ni na Kennedy at Samantha, na dumating sa pintuan, ang kanilang pinag-uusapan, agad silang nagtago sa likod ng pader sa pasukan ng kwarto. Ang kapaligiran sa ward ay patay na tahimik na tila pinutol nito ang lahat ng background at nakapaligid na mga tunog. Matigas na nakatayo si Naomi sa kinalalagyan, nakatitig sa kanya ng hindi makapaniwala. Sabi mo bang na dapat mag-break na tayo? Oo, malungkot na tumingin si Francisco sa bintana. Hindi ko kayang ipagkaloob sa iyo ang isang promising future, at hindi ko nais na sayangin ang iyong oras. Naging sobra ang hirap ng paghinga ni Naomi, at lumabo ang kanyang paningin habang tumutulo ang luha. Pero bakit? Medyo ibinaba ni Francisco ang tono. Kailangan ba natin ng dahilan para makipaghiwalay? Nanginginig ang mga nakakuyom na kamao ni Naomi, at ang kanyang mga labi ay namuti na tila may isang bagay na gamulong at nadurog ang kanyang puso. Nalungkot siya sa kanyang kalooban. Huwag, hindi mo ba ako gusto? Ikinuyom ni Francisco ang kanyang mga kamay na nakapahinga sa ilalim ng kumot, ngunit hindi niya hinayaan na may lumabas na emosyon sa kanyang facial expression. Sino sa mundo ang magpapahalaga sa isang babaeng nagbabaliktad sa proseso ng paglilitis? Isang patak ng luha ang bumuhos mula sa sulok ng kanyang mata, at hindi pa rin siya makapaniwala na rinig niya lang. Ang paghihiwalay ay kasinungalingan lamang, di ba? Hindi na kailangan na magsinungaling ako sa iyo. Walang pakialam ang tingin ni Francisco sa kanya. Naomi, nakisama lang ako sa iyo dahil akala ko masyado kang dalisay at madaling maloko. Baka hindi mo isipin na ganyan akong tao, kaya pinatutunayan ko sa iyo ganun ako. Kaya naman, tapos na tayo dito.